Good day mga kamitsu. So, welcome to my vlog again. So, pag-uusapan natin ang topic natin for today is yung decision maker. Sino ba ang nagdi-decide ng unit? Sino ba ang nagdi-decide ng color? Nagdi-decide ng presyo? At sa lahat, no, sa inyo as partner or mag-asawa, principal or co-maker. Yun ang pag-uusapan natin mga kamitsu dahil malaking tulong to para sa iba, no? Para at least aware tayo. Kaya iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil lahat po dito ay dinidiscuss ko kung ano man yung mga nangyayari. Dahil alam ko iba-iba ang profile ninyo pero minsan nagkakapareho ang kwento. Ganun po yung mga kamitsu. Kaya iniimbitahan ko kayo i-share nyo tong video, i-like nyo at mag-subscribe po kayo. Sa ilalim ng araw, nandito ang saya. Mga pangarap ninyo, bibigyan ko ng sigla. Argent Colsen ako, kaibigan ninyo sa Mitsubishi. Sama-sama tayo, ano man ang hamon, kahit gaano kahirap. Sama-sama tayong tatahak sa bawat hakbang, sa bawat aplikasyon. Nandito ang saya, huwag mag-alala, ako'y nandito na. Huwag mag-alala. Okay mga kamitsu. So, ang discussion natin today is yung decision maker. So, minsan kasi mga kamitsu, so sa mag-asawa, example, kasi ikaw naman, ikaw ang gustong, ikaw magmamaneho diba? Kaya ikaw nag-apply. So, asawa mo naman, kaya alam mo sa sarili mo na papayag naman ang mister ko kahit siya pala yung decision maker din. Or both pala dapat kayo. So, minsan kasi, syempre sa excited or akala niya na okay yung partner niya, papayag kagad. So, hindi masyado klaro, hindi masyado na-explain. So, nag-apply, nagkasundo rin sa presyo, at yun ang in-applyan, at na-approve. And then, nandun na yung mga next step, no? Mag-open ka na ng account ng bangko na nag-apply sa'yo, or nag-approve sa'yo para sa auto-debit, nag-reserve ka na para makagawa na tayo ng VSO para ma-assign na ng unit, at nandiyan na ang unit. Ayan, dyan po tayo kwento natin ha. Nandiyan na yung unit at okay na for release. And then sa dumating sa point na syempre isi-share niya yun sa asawa niya na mga kamitsu may ganyan. And then magugulat ka, ayaw niya. Syempre hindi naman porket mag-asawa na kayo, minsan meron po kasi iba-iba kasi ang pag-iisip ng tao. So, hindi lang siguro miscommunication, hindi masyado na pag-aralan, or nagkamali ng in-applyan, may ganun So, ito, magsisilbing guide sa inyo mga kamitsu, na huwag kayong magdesisyon ng sarili nyo. Umpisa pa lang ng application, pinag-uusapan yan, para at least alam na natin, hindi po yung nabibigla, kasi iba na kasi ngayon. Natatandaan nyo yung mga Jollibee ngayon, Jollibee, McDonald's, ano dyan. Basta umorder ka, nagkamali na punch out na. Anong ginagawa? Tatawagin ng manager, may sinususian para maayos nila yung na-punch nila. So, dahil dito sa amin, naka-tie up na kagad yan. Kumbaga, na sa BIR. So, once na na-invoice na yan, ang mangyayari is canceled ang VSO natin. Ika-cancel dyan, wala na yung editing. So once na kinancelled na po yan, ulit ako sa umpisa. Mawawala ang unit assign. So pati yung mga kailangan ng requirements, itutugma pa rin nila yan. Hindi kasi natin pwedeng i-base lang natin doon. So itutugma lahat, yung spelling niyan, yung terms niyan, yung down payment niyan, ano-ano ba yung promo nakalabas diyan. Pag nagawa na po yan, saka natin mapapa-assign ng unit ulit.
So another pila, hindi naman masyado matagal, pero sayang kasi yung momentum. Yun ang inisip. Paano na kung kailangan talagang unit, wala tayong magagawa dahil hindi pala kayo nagkasundo. So better watch out po sa ganun mga Kamitsu. Once na nag-apply, usap kayo ng partner mo or yung co-maker mo kung sumasang-ayon ka ba sa ganitong kulay, sa ganitong model, ganitong variant, ganitong down payment. So kailangan mag-sharing kayo para at least wala tayong problema sa future, no? Sa mga ga-apply sa akin. Ito ay isang reminders lang para sa lahat. Kasi malaking ano to eh. Kumbaga bagong topic to sa akin. Kaya napakaliit lang, wala namang problema, wala namang concern doon. Okay lang 'yun, natural lang 'yan nangyayari. Pero mas maganda kung hindi mangyari, 'di ba? Dire-diretso. Kasi nga, papeles to eh, dokumento, mahirap po magkamali. Mas lalo na pag na-release siya na may mali. Paano na kung may nangyari, no? Knock on wood. Paano ka magki-claim kung ang insurance mo wrong spelling? So, ganyan na lang mga Kamitsu. Kaya, ano pa hinihintay nyo mga Kamitsu? Mag-subscribe po kayo, i-like nyo tong video na to at i-share nyo sa mga kamag-anak, sa kaibigan, sa best friend, sa magulang nyo para at least meron na kayong kilala na agent na willing tumulong talaga sa inyo. At shoutout pala sa mga hindi na pagbigyan, ha? Minsan ganyan eh. Lahat naman kasi for approval, meron na approve, meron hindi. Yung mga hindi na approve, pwede nyo kontakin ulit dahil meron no tayong in-house financing ngayon na bagong partner natin. So doon natin siya ilalapit mga Kamitsu. So ganun na lang mga Kamitsu. Kaya peace out po mga Kamitsu.